Hello guys, welcome back to my channel. For today's vlog, so magpapalit tayo ng front fork shock oil seal. So papalitan natin yung oil seal nito kasi may napansin tayo mga tagas na dito sa kabila. So pag pinalitan kasi ito, sinasabay ko na siya, sabay yung dalawa. So kaya papalitan ko itong isa, pati itong isa na rin. Okay, palit na tayo. Okay guys, so papalitan muna natin, tatanggalin natin itong caliper, tapos tong kapaludo niya para matanggal natin to. Tapos next, tatanggalin naman natin tong gulong. Okay. Okay. So, natanggal na natin yung napalodo natin. Okay, so natanggalan natin yan. So, ang gagawin naman natin ngayon is tanggalin natin yung tornilyo dito sa ilalim. So, meron yung bolt na nakadugtong dito sa ating pinaka tinidor ng meron bolt yan dito para mag-hold sa kanya dito. So, yan, tatanggalin na ngayon natin yung bolt dito sa ilalim. Luluwagan lang muna natin siya, hindi naman talaga natin totalin tatanggalin siya. Luluwagan lang natin siya. Yun, okay. So, lumuwag na siya. Ayan. Next, kabila naman. Okay. Lumuwag na din siya. Okay, so maluwag na siya. Next, ang luluwagan naman natin itong taas naman. Ito. So, bago natin tanggalin yung shock, kailangan maluwag na din to. Tsaka, maluwag na yung ilalim dito. Kasi mahirapan tayong tanggalin siya mamaya pagka hindi natin siya niluwagan. Okay, so, luluwagan naman natin yung taas. Okay. So, bumaba na siya. Ayan. Okay. So, ito na yun. So, dalawa na siya. Natanggal natin siya. So, unang gagawin natin, bubuksan muna natin yung ating shock. Ito. So, buksan natin to para matanggal natin yung langis sa loob. Dadaan lang yan kasi may spring yan. Tatalsik. Okay. Yan. So, nabuksan na natin siya.
Tanggalin natin to. Tapos, sukatin natin yung laman ng oil niya. Okay, so lampas ng 100 ml yung oil niya sa loob. So lampas pa pala ng 120 yun. Baka mga approximate to, mga 150 ml yung laman nito na lang is sa loob. Sali na lang natin dito sa isang lalagyan yung nakuha natin na lang sa kanya. Okay, next yung kabila naman, tingnan natin kung gaano para karami natiran lang sa kanya. Okay, so sukatin natin itong isa. Kung ilang ml siya. Okay, so 100. Okay. So, almost 145. 145 ml yung laman nitong ating shock. 145 ml. Almost 150 nga. 150 isa. Okay. Tatakpan muna natin to. Tapos gagawin natin, kakalasin na natin siya. Tapos linisan natin. Kakalasin na natin to. Tapos dilinisan natin siya. Okay? Tingnan natin to. Siguro dito sa ilalim. Okay. So yan, nakalas na natin siya. Tanggalan natin siya. Ito namang isa. Okay. Tanggalan din natin yung isa. Tanggalan natin parehas. Okay, so natanggalan natin sa lahat. Gagawin natin sa kanya, lilinisan naman natin siya. So ito pala guys, tinatanggal to, sinisikwat. Yan na natin to. Dandahan lang ang pagtatanggal dito guys kasi magagasgas yung panga. Ay dandahan lang pagtatanggal. Dandahan nyo lang sikwatin ng flat screw. Yan, maangat naman siya yan. Dandahan na lang. Okay, so tanggal na siya.
Yun, dumi guys. Ang dumi niya. Okay guys, so ito na yung problema natin ngayon. So paano tatanggalin tong oil seal niya dito? Kasi medyo matigas yung bunutin. Ikot lang natin para matanggal siya. Tandaan to, matatanggal din to. Yan, so malapit na. Maangat siya. Okay. Tanggalin natin siya. Ayan, basta siya. Okay. Natanggal na natin siya. Ayan, sira na siya. So, hindi na pwede magamit to. Ayan, tapos dilinisan ngayon natin tong loob nito mamaya. Tatanggalin naman natin yung sa kabila. Kabila naman. Tanggalin natin. Tanggalin muna natin to. Tinuloy natin dahan-dahan. Sira na din. Punta na din natin yan. Okay, tanggalin na natin to. Yan. Angat na. Yun, tanggal. Okay. Palilinisan na lang natin siya. Tapos, kakabitan natin. Linisan muna natin siya. Okay, linisan natin siya. Okay, so nalinisan na natin lahat ng mga parts ng shock natin. So ikakabit na ngayon natin yung oil seal, tapos assemble na natin yung buong shock. Okay. So meron pala, ito pala yung nabili natin na oil seal. Ayan. So sa Honda tayo nakabili ng oil seal yan. Sa Honda siya. So pwede to sa mga TMX, Supremo, tsaka Barako. So pwede itong mga oil seal na to. So pwede siya. Same size lang siya. Tapos ito yung nabili natin na lock.
Yan, nakita nyo, pambara ko siya at saka TMX. So, ito yung nabili natin lock. Okay, salpak na natin yung oil seal. Muna tayo sa isa. So, gamit tayo nito, itong lumang oil seal. So, gamit natin sa pampress. So, gamitin natin itong lumang oil seal para ma-press siya. Puno na yan. Okay, so nasalpak na natin. Yan. So, tapos lalagyan na ngayon natin siya ng lock. Ito yung lock natin. Lalagyan natin yung lock. Dalawang pipino. Yan, okay. So, nalagyan na natin ng maayos yung lock. Yan, palak na siya. Tapos, lagyan natin itong takip. Ito yung takip niya. Lagyan natin siya ng takip. Yan. Okay. Okay. So, ayos na. Nalagyan na natin siya ng takip. Nalagyan na natin yung oil seal, tapos yung takip. Nalagyan na natin yung kabila naman. So, ganun din yung procedure ng kabila. Lagyan natin yung oil seal. Nalagyan ko pala ng konting grasa ito. Ayan. Para medyo dumulas siya. Konti lang. Para lang dumulas siya. Para hindi siya magasgas pag pinasok. Ayan. Okay, konti lang. Ayan. Tapos same ulit. Gamitin natin yung lumang oil seal para mapit-pit siya. Okay. Nasalpak na natin ulit siya. Next, lalagyan natin ng ating lock. Ito. Ayan. Okay, so nalagyan na natin ng lock.
Then yung takip. Okay. So nasalpak na natin din yung takip niya, saka yung oil seal. Next, lalagay na natin yung pinaka shock absorber niya. Ito yun. So ang setup nito, ito, lagyan nyo ng spring. Tapos papasok nyo dito. Yan. Kailangan lumabas siya dito sa kabila na ganito. Tapos, saka nyo ilalagay ito. Dito sa dulo. Okay. Tapos, saka naman natin ipapasok dito sa housing ng shock ng ating shock. Yan. Yan. Tapos, lalagay natin yung bolt dito sa dulo. Lagyan natin ng spring para matornilyo natin na maayos yung bolt. Okay. Tapos, lagyan muna natin ng temporary para lang kumapit yung bolt sa loob. Okay. So, pwede na natin lagyan siya ng bolt dito. Lagyan natin siya ng bolt. Yan. Okay. So, umapit na siya. Mamaya natin siya apitin ng todo. Pag naisalpak na uli natin doon. So, yung tamang hapit lang para hindi lang tumagas yung langis na ilalagay natin. Tapos, mamaya natin siya hihigpitan ng gusto. Yan. Okay. Tapos, tatanggalin na natin ulit yung spring na kinabit natin. Tanggalin ulit natin spring na kinabit natin. Okay. So, ang paglalagay pala ng spring na ito, makikita nyo, meron ditong itong masyadong dikit-dikit na spring. Tapos dito sa taas naman, medyo hiwa-hiwalay. So, pang-ilalim natin yung dikit-dikit na spring. So, yun yung lalagay nyo dito sa loob. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng washer. Yan. Tsaka ilalagay ito. Okay, ito pala yung langis na ilalagay natin sa loob. Ito. So, nabili din natin to sa Honda.
Ayan, okay. Okay, so ang lalagyan natin is 100 ml. So lagyan natin siya ng 100 ml. Okay. So lalagyan natin ng 100 ml na langis. Itong shock natin. So pag nalagay nyo ng spring, ayan. So nilagyan na natin yung spring. Busan natin siya ng 100 ml na langis. Okay. Taas natin ng konti para may lagay naman natin itong washer. Lagay natin itong washer. Tapos, lagyan natin to dito. Then, lagyan natin tong atakan nyo pataas yung shock. Okay. Tapos, lagyan natin itong takip. Tapos, sapitan natin. Okay. So, okay na. Yung isa naman, lagyan ulit natin yung isa. Ganon din, gagawin natin. Lalagyan din natin siya ng 100 ml. Tapos, same thing din kung paano natin ilagay yung isa. Ganun din natin lalagay ito. Ilagay muna natin yung spring. Then, pasok natin dito. Yun. Pag lumabas na siya dun, ilagay naman natin itong kabila. Yan. Tapos, pwede na natin siya ipasok dito. Okay. Tapos, lagyan na natin ng spring. Lagyan natin ng lock. Para malagyan natin ng tornilyo dito. Okay. So, tamang hapit lang siya. Mamaya na natin naapitan ng gusto siya. Tapos tanggalin ulit natin yung spring. Ayan. So kung ano yung masinsin, doon sa baba yan, sa ilalim. Okay. So lagyan na natin siya ng langis. 100 ml din.
Natin ang washer. Then, spacer niya. Tapos yung kanyang takip. Tapos sapitan ulit natin. Okay. Natin ang konting grasa. Konti lang. So, lagyan na natin siya. Ayun. Okay. Okay. Next, kabila naman. Lagyan ulit natin konting grasa. Okay. Next, kabit natin ito. Okay. Yeah. Next, kabila. Kapitan naman natin itong taas. Okay. Okay.
Okay. Okay guys, so nasalpak na natin yung kinabit natin na oil seal dito. So ito yung oil seal na pinalta natin sa kanya. So sira na siya talaga. So nasalpak na natin siya, tapos nilagyan natin siya ng 100 ml na langis. So yung dati kasi nakalagay is 150 ml. So binawasan natin siya ng 50 ml. So parang lumambot ng konti yung shock niya. So dati kasi medyo matagtag siya. Kaya naisip ko na bawasan ng konti ng 100 ng gawing 100 ml yung langis niya. So malalaman natin to, tetestingin natin kung malambot siya. Okay. So yan, napalitan na natin siya. So napalit na lahat ng oil seal, tapos nasalpak na lahat, naapitan na lahat ng bolt. Okay. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating munting vlog. See you next vlog. Bye-bye. Thank you for watching.